Okay. Okay, magandang umaga po mga kapatid. Yung mga kapatid po namin na nasa labas, inaanyayahan ko po kayong lahat na tayo po ay pumasok na dito sa ating sanctuary hall at tayo po ay magsisimula na. Hallelujah. Batiin po muna natin ng magandang umaga ang ating mga kapatid. Magandang umaga. Ayan. Siyempre, bigyan mo yan Good ng warm morning. smile from the Lord. Hallelujah. morning. Magandang umaga din po sa aming mga kapatid na kapiling namin sa live. Hallelujah. Praise the Lord. Okay. Are we ready? Yes, we Sama, are. I am ready. I am ready. I am ready for you, Lord. I am ready for you, Lord. Okay, magbasa muna tayo ng salita ng Diyos sa Revelations 19 verse 11. Ayan. Tcharan! Okay. Sige, sabay-sabay po nating basahin. Then I saw heaven opened, and a white horse was standing there. Its rider was named Faithful and True, for he judges fairly and wages a righteous war. Sino po nakakakilala na si Jesus ay Lamb of God? Ibig sabihin, tupa, the sacrifice. Itaas po ang kamay kung kilala mo si Jesus as the Lamb of God. Ngayon, sino ang nakakakilala, nakakaalam na si Jesus ay isa ring leon, the Lion of Judah. Diba? Pagtupa maamo. Diba? Si Jesus, ang isang personality ni Jesus, maamo. Isa naman na pagkakakilanlan ay, mabangis. Parang isang leon. Fierce and great. Yan. Diyan, sabi diyan, si Jesus daw ay dadating muli para maghatol. Hallelujah. Para maghatol. At siya daw po ay nag-wage ng war. Ano po? The war of righteousness. Amen? Kung sino po ang mga nakakakilala ng tama sa Diyos, sila lang din po ang kayang mag-alay ng tamang klase ng pag-worship sa Lord. Amen? Amen. So dahil kilala natin ang Diyos bilang dakila, ipakita po natin ito sa kung paano tayo tatayo, paano tayo kakanta, amen? Paano natin kinikerry ang ating mga sarili sa harapan ng Diyos. Amen? Amen. Pag nakakita ka ng napakadakila, paano ba yung tamang attitude? Amen? Kasi nandito tayo para dakilain ang Diyos. Amen? Para mag-worship, para i-adore siya. Amen? Kaya ngayong umaga, mga kapatid, tayo po ay magsitayo. Recognizing the presence of the Lord in this place. Hallelujah. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Hallelujah. Hallelujah. Now begin to open your mouths. Makurahayele alahayala kalaka. Remanayala kurahayala kiyala karamanande. Begin to set your hearts to the Lord. Bakurahaya kuraha. Yes. Begin to exalt the Lord in your heart. Oh, begin to exalt the Lord in your minds. Yes, Lord. Yes, Lord. Lord, we face you with humbleness, Father. Buong pagpapakumbaba, O God. Lord, we come here first, Lord, to repent, Lord. Gusto ka namin, Lord, itrato ng tama, O God. Gusto ka naming sambahin ng tama, Lord. With all of our hearts, with all of our minds, O God. We worship you, we adore you, Lord. Thank you, Lord, you will encounter us today, O God. Thank you, Lord, that we can expect another encounter from you, Lord. Yes, Lord, kinikilala ka namin bilang dakilang manlilikha.
dakilang manlilikha. Lahat ay sa iyo nagmumula, maging buhay ko ay iyong akda. Puso ko ay puno ng pagpupuri sa labis mong bigay sa akin at sa lahat ng iyong nagawa. Saksi ang langit at lupa sa kabutihan mo. Lahat ng bagay sa iyo'y natatambok. Kaya't marapat lang ibalik sa'yo ang papuri at pasasalamat. Sa'yo nang gagaling lahat sa akin. Buhay ko't tinig, ikaw ang nagtangi. Biyaya at pagpapala, kalakasan at awa, sa'yo nang gagaling lahat-lahat sa akin. Oh, salamat, O Diyos, aming Diyos, dakilang manlilikha. Lahat ay sa iyo nagmumula, maging buhay ko ay iyong akda. Love the Lord, aming Diyos, aming Diyos, dakilang manlilikha. Lahat ay sa iyo nagmumula, maging buhay ko ay iyong akda. Saksi ang langit at lupa sa kabutihan mo. Lahat ng bagay sa iyo'y natatamo. Kaya't marapat lang ibalik sa'yo ang papuri at pasasalamat. Saksi ang langit at lupa sa kabutihan mo. Lahat ng bagay sa iyo'y natatamo. Kaya't marapat lang ibalik sa'yo ang papuri at pasasalamat.
bata mo, O God. Nanggagaling lahat mula sa iyo, O God. Kaya Lord, pinapupurihan namin ang dakila mong pangalan, Lord. Tinataas namin, itinatanghal namin ang natatangi mong pangalan, O Diyos. O Jesus, 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 Jesus. O Jesus, ikaw lamang ang buhay ko. O Jesus, ikaw lamang ang buhay ko. O Jesus, O Jesus, ikaw lamang ang buhay ko. O Jesus, O Jesus, ikaw lamang ang buhay ko. Ikaw ay sapat, wala nang iba pa. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw naman. Oh Jesus, oh Jesus, ikaw lamang ang buhay ko. Oh, we love you, Lord. Oh Jesus, ikaw lamang ang buhay ko. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw lamang, sa'yo naman sumasamba, magpupurit, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. O Jesus, sa'yo lamang sumasamba, magpupurit, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. O Jesus, sa'yo lamang sumbasamba, magpupurit, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. O Jesus, ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko,
kaganapan ko, Jesus. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw lamang. Ikaw lamang. Ikaw lamang. Sa'yo lamang nagmumula ang lahat ng kapayapaan. Sa'yo lamang nagmumula ang lahat ng kapahingahan. Sa'yo lamang nagmumula ang lahat ng kaginhawaan. Hindi ka may kukumpara sa kahit na kanino paman. Di ka may hahambing sa yaman ng sanlibutan, pagkat ikaw ang higit kong kailangan. Di ka may kukumpara sa kahit na kanino paman. Di ka maihahambing sa yaman ng sanlibutan, pagkat ikaw ang higit kong kailangan. Hindi ka maikukumpara sa kahit na kanino paman. Di ka maihahambing sa yaman ng sanlibutan, pagkat ikaw ang higit kong kailangan. Hindi ka maikukumpara sa kahit na kanino paman. Hindi ka maihahambing sa yaman ng sanlibutan, pagkat ikaw ang higit kong kailangan. Hindi ka maikukumpara sa kahit na kanino paman. Hindi ka maihahambing sa yaman ng sanlibutan, pagkat ikaw ang higit kong kailangan. Pagkat ikaw ang higit kong kailangan. Pagkat ikaw ang higit kong kailangan. Hallelujah, Lord. Before we proceed to prayer, let's just lift up the name of God. Tinataas ang ngalan mo, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba sa'yo, dakila ka.
dakila ka. O Diyos, dakila ka. Dakila ka. Dakila ka. Lahat ay Let your name, tinataas ni Ika sa lugar na ini. Tinataas ni Ika sa lugar na ini. Tinataas ka namin sa aming buhay. Itinataas ka namin sa aming mga puso't isipan. Hallelujah. People of God, this morning, you made a right and good decision. You are in the right place. Hallelujah. You are in the right place. I know na pumunta ka rito, meron kang mga baon, meron kang mga dala in your heart. But this morning, hayaan mo na katagpuin ka ng Diyos dito. Hayaan mo na matagpuan mo yung pahinga dito. Hallelujah. Nais ko pong ibahagi sa inyo, Luke chapter 1, verse 37 said, sabi dito, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Ano po ba yung ini-expect natin? Meron po ba tayo ng mga chini-chase sa buhay? Meron ba tayo ng mga nais makamit sa buhay? Nais maranasan mga magagandang bagay? At alam niyo po ba sabi sa Bible, walang hindi kayang mapangyari ang Diyos. Lahat kaya niyang gawin. Siguro hirap ka na makarating dito, promotion or anything else, ano pa man yan. But sabi dito, if you have faith, kung mananampalataya ka lamang, lahat ng yan ay kayang pangyarihan ng Lord. Kayang pangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Yes, we have dreams. A lot of dreams. Ang dami natin gusto mangyari sa buhay natin. But mapangyayari lamang po itong mga bagay na ito with God. A man without God is nothing. That's why you are here. Hayaan mo po nakatagpuin ka ng Diyos. Hayaan mo na maranasan mo ulit yung pagmamahal ng Diyos at hayaan mo na ma-refresh ka ulit sa pag-ibig ng Diyos sa umagang ito. This morning we will pray. Mananalangin po tayo. At hayaan mo na yung mga na-experience mo na bad things, mga naranasan mo sa buhay, mga binigay sa'yo ng mundo, hayaan mo na i-cast out mo lahat yan dito. Malaya ka po rito. At hayaan mo na this morning, na sa paglabas mo na punong-puno ka, lalabas ka ng may kagaanan. Ang Diyos ay babaguhin ang buhay mo ngayong umagang ito. If you believe on that, let us pray. Hallelujah. Let's close our eyes at katagpuin mo ang Diyos. Let's enter to His presence right now. Ura basya katakaramana handri arababa. Ura bababa sandri arabaya bababa. Huwag mong hayaan na mamiss mo itong umagang ito na walang mangyari at wala kang naranasan sa Diyos. Kirabadak handri arababa. Come on, people of God. Remana suko ay katakaramana handri arababa. May gustong gawin sa'yo ang Diyos. May gustong gawin ang Diyos sa buhay mo. Isang bagong buhay. Buhay na masaya ng lubos. Buhay na kasaya-saya. Buhay na satisfied ka. Buhay na kontento ka. Buhay na mayama ka. Hindi yung buhay na gustong ibigay sa'yo ng mundo. Remanasakan na yarabarakan. We are here to pray. Remanasukuon na yarabarabarababa. Hallelujah. Father God, we thank you. Pinapasalamatan ka namin at itinataas ka namin, Lord. Sa umagang ito, Panginoon. We lay down everything to you right now. But first, oh God, we ask for forgiveness. We repent. Dahil, Lord, ang dami na namin pinagagawa sa buhay namin na disalign sa kagustuhan mo. Ang dami namin chinijay sa mundong ito. Promotion, magandang buhay. Mga bagay, Lord, na taliwas sa gusto mo para sa amin. But this morning, Lord, we repent. Ayaw na namin, Panginoon, ng mga sarili namin kagustuhan. But ang gusto namin, Lord, yung gusto mo na. Because alam mo, Panginoon, kung ano yung mas nakakabuti para sa amin, Lord, we corrupted na ang sabuya, mga puso, ang aming mga puso is corrupted. Ang aming mga isip ay corrupted sa mundong ito, Panginoon.
Panginoon. Lagi nasusunod yung mga gusto namin. Forgive us, Lord. Na sa buhay namin ito, Panginoon, never na kami nag-aasa sa'yo ng forgiveness. Never na kami nag-aasa sa'yo kung ano yung maganda talagang plano mo para sa amin. We repent, Lord. Dahil nagiging idol na namin yung sarili namin. Lord, we repent. Because buong buhay namin, wala na kaming naibigay na time para sa'yo. Lord, we repent. Kaya hindi namin maranasan yung mga magandang bagay, yung plano mo sa amin, dahil inilalayo namin yung sarili namin sa'yo. Oh God, we repent. Hallelujah. Naging busy kami sa mga makamundong bagay. Nakalimutan ka na namin, oh God. But now, as we enter in this place, as we decide na mag-church ngayong umagang ito, Lord, nais namin, Lord, na kataguin mo kami. Our heart is overloaded. Oh, Lord, overloaded. Paano? Punong-puno kami ng mga kasakitan. Punong-puno kami ng galit. Punong-puno kami ng worries. Punong-puno kami ng pag-aalala sa mga bagay, Lord, na hindi naman dapat namin sana inaalala. Hallelujah. Remasuko ekadayara, forgive us, O Lord. And even sa pagtulong namin, Lord, cellphone ang hawak namin, ay makapagpasalamat sa iyo, hindi namin nagawa. We repent, Lord, forgive us, Lord, sa pagising namin, imbis na humingi kami ng guidance, mas inuuna namin magbasa ng messenger. Rema na sa kanaya, mas inuuna namin yung Facebook, yung Instagram. Forgive us, O Lord, na kami ng attention sa mga taong nakapalibot sa amin just to satisfy our feelings. Forgive us, O Lord, this kind of character, O God. Hallelujah. This kind of character, Lord, inililay down minutes sa imo yan. Inilalatag namin itong mga bagay nito sa buhay namin. Change us, O God. Change us, O God. Hallelujah. Inaamin namin ngayon na wala kaming magagawa kapag kaming malayo sa iyo, Panginoon. Just like a fish without water. Just like a root without soil. God, with no electricity. Hallelujah. Oh, Holy Spirit, move on us right now. Hallelujah. Thank you, God. We thank you, God, for giving us a new life. A new life with full of love. Sorry, God, kung itong love na ito ay hinahanap namin sa mga nakapaligid sa amin. Kung sorry, Lord, kung itong longing na ito, itong love na to, Lord, hinahanap namin sa tao, which is hindi naman talaga kayang ibigay, hindi kayang mapunan. But this morning, allow us. We ask for your love, Lord. Punuin mo kami. Hayaan mo sa umagang ito, Lord. Maranasan ka namin ng mas matindi at sa makabagong paraan, Lord, na hindi pa namin nararanasan. So that, Lord, babalik at babalik kami sa iyong presensya. At this morning, we surrender everything to you right now. Forgive us, O Lord. Kung ang dami na namin pinagagawa nang hindi ayon sa kagustuhan mo. Now we surrender everything to you this morning. If it's you, ikaw ito, can you lift up your hands? If you are ready, kung nais mo talaga na maranasan ang Diyos at maranasan ang bagong buhay, kung pagod ka na, can you lift up your hands right now? Just say it to the Lord, Lord, I'm tired. Wala na ba itong katapusan? Lord, I'm tired. Everything, Lord, I surrender it to you right now. Hallelujah. That this life is mess without you. Lord, inaamin ko ngayon na ang buhay na ito ay walang kwenta, walang halaga, puro kapaguran, puro anxiety, stress, problema lang ang mararanasan. Now I surrender everything to you right now. Sinusuko ko na, Lord. Give me a new life.
out your spirit on me. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. We honor you, Lord. We love you. We glorify your name. Hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Tapos po natin ang Lord. And before that, hallelujah. Bago po tayo umupo, pwede natin i-declare ito. Sunod po kaya. Declare po natin ito. I have new new life life in Christ. in Christ. Amen. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah! Sa muli, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Purihin ang Diyos dahil pinagtagumpay tayo, nakarating tayo dito upang sumamba sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Bilang pagsamba po, dadako tayo sa pag-alaala ng katawan at dugo ni Hesukristo na ating Panginoong tagapagligtas. Hallelujah! Sabi po sa Hebreo 14, dahil sa ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus. At tulad nila ay may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Tinubos tayo sa kapangyarihan ng kamatayan doon. Sa kabilang buhay, kamatayan sa impyerno. Tinubos tayo doon ni Jesus. Pero habang nandito pa tayo sa lupa, ang tinatawag na kamatayan ay kahirapan, kawalan, kalungkutan, kaguluhan. Lahat ng pangit na pangyayari sa buhay ng isang tao ay kapangyarihan niya ng kamatayan na gawa ng dyablo. At yon ay winasak ni Hesukristo nang mamatay siya doon sa krus ng Kalbaryo. Tapos, tayo ngayong mga mananampalataya na pinaging anak na ng Diyos dahil kay Kristo ay naging kagaya rin si Jesus, naging kagaya rin natin na tao at may laman. Hallelujah! Dahil yon, kung sino man ang sumampalataya kay Hesukristo, yung pinaghirapan ni Jesus ay kaya rin nating gawin. Kaya rin nating wasakin ang kapangyarihan ng dyablo. Kaya nating itong ayawan, kaya nating palayasin. Hallelujah! In Jesus' name. Ano man mga nararanasan nating pangit, kaya natin itong paalisin sa buhay natin sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Lahat ng tao po, Kristiyano man o hindi, ay may dinadaanang pagsubok. Pero sabi po sa unang Juan 5:5, sabi po diyan, sino ang magtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalataya na si Jesus ay ang anak ng Diyos. Kaya kung ano man ang pinagdadaanan natin, manampalataya lang tayo sa anak ng Diyos, siguradong magtatagumpay tayo. Amen? Lahat ng tao may pagsubok ha, kahit hindi ka nanampalataya kay Hesukristo. Pero yan ang pangako ng Diyos na dapat angkinin ng bawat Kristiyano. Hallelujah! Kaya naman po tayo ay nakakaranas ng katagumpayan dahil sa pag-ibig ng Diyos. Juan 3:16, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya ay
hindi na mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, yung pananampalataya natin, hindi lamang dito sa loob ng simbahan, kundi kahit saan tayo makarating, paglabas natin, huwag nating kalilimutan ang pananampalataya natin kay Jesucristo. Dahil ang totoong laban nasa labas. Hallelujah! Nasa bahay o kung saan pa man. Yan ang katotohanan. Kaya, ito po yung ginawa ni Jesucristo. Nandito tayo sa loob ng bahay-sambahan, inaalala natin upang pasalamatan natin siya ng lubos. Sige po, tayo pa ay tumayo upang pasalamatan natin ang Ama. Aming Ama, hallelujah, salamat po sa pag-ibig mo na walang kapantay. Ibinigay mo ang iyong bugtong na anak na si Jesus upang kami po ay maligtas sa parusa, kaparusahan dyan sa impyerno. Dito pa lang sa lupa, Lord, ang mga pangit dito sa mundong ito. Hallelujah, tinubos mo kami, Lord. Hallelujah, binigyan mo na kami ng kapangyarihan upang wasakin ito. Mana namin, Lord, ang pagwasak mo sa kamatayan mo dun sa krus, winasak mo ang kapangyarihan ng kaaway. Ganon din po kami ngayon. May kapangyarihan na nawasakin ang mga gawa ng diablo, Lord. Hallelujah. Sa pangalan mo, Jesus. Purihin ka, God, sa katawan mo na nag-ako ng maraming sugat upang kami ay palayain sa anumang mga sakit at karamdaman. Purihin ka in Jesus' name. Sige po, kainin po natin. Father God, naririto po ang banal na dugo ni Jesus. Pinagpapasalamat po namin. Inaalala namin, Lord, ang pagbuhos ng kanyang dugo doon sa krus ng Kalbaryo upang kami, Lord, ay maging malaya na sa mga sumpa ng kasalanan, maging, Lord, sa kapangyarihan ng kaaway. Lahat ng gawa ng diablo, pinasuko muna doon sa krus ng Kalbaryo. At yan po ay mana namin, kaya ngayon po ay pinagpapasalamat namin. In Jesus' name, Amen. Sige po. Sige po, makakaupo po ang lahat. Hallelujah! Ito po ay mabuting balita tungkol kay Jesucristo. Bilang po pagpapatuloy sa ating pagsamba, tayo po ay madako sa pagbibigay sa ating Panginoon. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Tayo po ay ginawa ng anak ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kapag tayo po ay anak na ng Diyos, masusunod po natin ang kanyang mga utos. Isa po sa pinag-uutos niya, ang dalhin natin ang ating mga ikapo sa bahay, sambahan, sa templo na kanyang ibinigay na ating pagdadaluhan. Ito po sa green, dito po ilalagay ang ika-10 bahagi na para kay Lord na galing sa atin. At dito naman po sa blue, ibibigay po natin yung ating pasasalamat kay Lord. Hallelujah! Bilang anak ng Diyos, marunong po tayong magpasalamat sa Diyos. Dito naman po, ginagamit po yung mga sira-sira, pagpagawa ng mga sira-sira dito sa building. Tapos ngayon po, may ginagawa pong plano para sa church doon sa Dahat. Hallelujah! Pag nagbigay po tayo dito, makikilala na tayo ay mga anak ng Diyos. Tayo ang ginawang anak niya, kaya tayo rin ang magpapagamit sa kanya upang maparangalan siya. Amin po. Hindi po tayo mga pulubi na maghihingi kung saan-saan na politiko. Hallelujah! Kaya gamitin po natin ang ating kayamanan sa pagbibigay kay Lord. Ito naman po yung mission offering sa yellow po. Dito naman po, magtatanim tayo. Di ba pinagpala na tayo ng makilala natin si Kristo, yung buhay niya nasa atin na, hindi na tayo mapaparusahan sa impyerno, pati dito sa lupa, nararanasan natin ang pagliligtas niya. Pag nagbigay tayo, yung bibigay natin dito, papakinabangan din po dun sa mga tao na
gusto rin nating maligtas. Gusto rin ng Diyos na iligtas sila sa pamamagitan ng ibibigay natin. Di ba? Pinagpala na tayo, kaya magpapala rin tayo sa iba. Sabi po sa Hebreo 7:7, Hallelujah. Nalalaman ng lahat na ang nagbibigay ng pagpapala ay higit na dakila kaysa pinagpapala. Hallelujah! Sabi po nung isang matanda na narinig ko, mas mabuti raw na ikaw ang magbigay ng abuloy kaysa ikaw yung bibigyan ng abuloy. Hallelujah! Ito po yung pagbibigay kay Lord, talagang ginawa ko. Hallelujah! Salamat sa Diyos. At binuksan niya yung isip ko dito. Dati po talaga sobrang hirap namin. Ngayon, dati yung kubo lang ang bahay namin. Ngayon, hakba din namin. Pero alam ko tatapusin niya ng Lord hanggat nabubuhay ako. Hallelujah! Dati po yung pagkain namin, di ba si Ates, yung kanton, pinagsasaluan nila. Kami po yung isang egg, pinag-aapat ko yun. Ngayon, tig-iisa na, minsan dalawa pa. Hallelujah! Sige po, tayo po ay magbigay ng may kagalakan sa ating Diyos. Hallelujah! Salamat, salamat. Hallelujah! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang mahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y masaya sa piling mo. Hallelujah! Masaya tayong magbigay sa ating Panginoong Diyos dahil naranasan natin ang kanyang pag-ibig at pagpapala. Hallelujah! Ipanalangin po natin. Aming Diyos, salamat po. Una sa lahat, Lord, hinandog namin ang aming mga buhay, kaya naririto po kami sa iyong harapan. Salamat po, Panginoon, dahil pinaging malinis mo na kami sa iyong harapan, O God. Kaya ang aming mga handog at ikapo ay naging karapat-dapat na nga po sa iyong paanan, O Lord. Purihin ka, God, dahil ikaw nga po ang nagbigay sa amin ng pagpapala, kaya kami rin po ay naging pagpapala rin sa iba. Purihin ka, God, sa mga bagay na ito. Kayang-kaya mo, Lord, palaguin ito. Ang lahat ng may mga kamay na nagbigay dito, kayang-kaya mo, Lord, isupply ang lahat ng pangangailangan. Masobra pa, Lord, dahil ikaw ang aming tatay na mayaman, na may-ari ng lahat. Hallelujah! Sa iyo lamang kami, Lord, nagtitiwala ng lahat sa amin. In Jesus' name, Amen. Po sa inyong lahat. So let us stand up and pray. Thank you, Father. Our God, makikinig lang kami sa iyo, Panginoon, ngayong araw na ito, Lord God. Lord, ngayong araw na ito, Panginoon, ibinibigay namin, Panginoon, ang aming mga puso't isipan, O God. Lord, minamahal ka namin, Panginoon, through our lives, O God. Lord, minamahal ka namin, Panginoon. Pinapakita namin, Panginoon, ang pagmamahal namin sa iyo ngayong umaga na ito, Panginoon. We surrender all things, O God, sa imong paanan, Panginoon. Lord, gusto namin, Panginoon, na marinig ka, katagpuin mo kaming lahat, Panginoon. Salamat sa iyong banal na presensya, Panginoon, sa umagang ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So tayo po ay magsiupo muna. Tayo po ay nagtatagalog ngayon kasi may nakikinig sa ating mga Tagalog people. So, hallelujah! Let's praise our God today. Can you say hallelujah to our God? Yan, di ba? Ang lakas naman ng say nyo. So, thank you, Lord. We glorify your name, oh God. Ngayong umaga po, mga kapatid, ay magre-remind lamang po ako kung ano po ang
my Lord sa buhay. Amen. Bakit ba winelcome mo si Jesus sa iyong buhay? Ano ba ang ginawa niya sa iyong buhay? Amen. Nung nakilala mo si Jesus Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Amen. Are you excited? May expectation ba kayo kay Lord? Sabi ko nga kaninang umaga, wag po kayong mag-expect sa tao, mag-expect po kayo sa Diyos. Amen? Kasi kung sa Diyos kayo nag-expect, hindi po kayo bibiguin ng Diyos. Amen? Pero kung sa tao, mabibigo lamang tayo at hindi natin makukuha yon. Pero praise the Lord, may Diyos tayong maaasahan at masasandigan. At yun yung kailangan lang natin, walang iba kundi si Jesus lang. So, kaninang umaga ang pinag-usapan namin is life is better with Jesus. So, taning, tingining, life is better with Jesus. So, bakit po may comparison na nangyayari? Okay? Sabi ko nga kaninang umaga, ang may comparison na nangyayari, kunyari po, tingin po kayo sa akin. Nawaan na. Tingin po kayo sa akin. Yan. So, dahil na-experience mo na po, kaya nasabi mong mas better. Kunyari, alam mo, mas maganda tong nabili kong cellphone kaysa dati. Di ba? May comparison na nagaganap. O kaya naman, mas masarap ang luto ni Ate Chris. Kaysa luto ni Kuya Sam. Nagluluto ba si Kuya Sam? So, o kaya naman, para makarelate po ang lahat, ay parang mas, doon ang bigayan sa kabila. Oy, Kristiyano kayo, wag kayong ganon. So, yon. Ano po ba ang buhay natin noon? 'Di ba? Kaya may comparison. Ano po ba ang buhay natin noong wala pa si Jesucristo? Sino dito yung gumawa ng mga turning point? Wala. Turning point. Nung hindi ko pa nakilala si Jesus, di ba, ginagawa niya yon. Tapos, nung nakilala mo na si Jesus, ano nang nangyari sa buhay mo? So, kanina, nagte-testimony ang mama ko, and ngayon, magte-testimony din ako patungkol sa buhay ko, kung ano ba ang nangyari nung wala pa si Jesus. Pero po, alam niyo, ang testimony ko po ay hindi naman gaanong, dati ngaya addict, ngayon ay hindi na, hindi pa, sana naging addict na lang, joke, para mas nakakaantig. May kasi noon, may kabataan dito na nagsabi na, ano ngaya ang testimony niya, 'di ba? Yung mas nakakaantig ng damdamin kasi dumaan siya sa mga kung ano-ano. Pero alam nyo, pasalamat na yun sa Diyos na hindi ka dumaan doon, na-spare ka, 'di ba? Kasi and alam nating si Lord mismo ang gumawa ng paraan para mahango ka doon sa buhay na dating ikaw. Di ba? Nag-agree kayo mga kapatid na lahat po tayo ay dating nasa kadiliman at ngayon nasa word yan ni Lord, kaya mag-agree man kayo sa hindi. Ito po ay sinabi ng Diyos na tayo po ay nasa kadiliman at inilipat na sa kaharian ni Jesus, di ba? Ng kanyang anak na si Jesus. So ngayon po ay tayo po ay nasa kaharian na ni Jesucristo. Amen? Kaya hindi na po tayo dun sa dating buhay na makasalanan. Inilipat ka na sa kaharian ni Kristo Jesus. Life is better with Jesus. So ito na po. Let me read po para mas clarity. Hindi na mapili ang tama. Okay. So, thank you, Lord. Ngayon po ay kami po noon ay sobrang hirap, 'di ba? Kung may awit po ng isang kahig, isang tuka. ang awit namin noon ay isang kahig at walang matuka. So, ang buhay ko ay puno ng kalungkutan. Bata pa lamang po, babayaran mo ako para mapangiti mo lang ako. Hindi talaga ako makangiti noon. As in, ganito lang ako. Pero ngayon po,
automatic, pwede nyo na akong pangitiin. Anytime, pwede nyo akong arkilahin. Arkilahin? Ano ba yun? Mga words mo. Anyways, anyways, kami noon ay namuhay sa kahirapan. Kaya nga sinabi ni Mama, ang sugo ka to, binabanga-banga mi talaga. Sorry talaga. Nagbibikol ako ngayon. Pero yon, puno ng lungkot at ang aming, ako noon ay longing sa Ama. Di ba? 3 years old pa lang po, patay na ang aking, ang tatay ko, patay na po. Tapos, kaya gusto kong, may ama ako. Di ba? So, sa sobrang hirap ng buhay na naranasan po namin, hanggang ngayon po, alam ko ang lasa ng, sino dito ang kumakain ng, I have nothing. Di ba? Alam nyo, pag wala kaming makain po noon, ang option lang namin ay magluto ang nanay ko ng nothing. Natong sa Bicol. So, pwede nyo po itong ipadala sa MMK or magpakailanman. Ang title po ng aking testimony, ang natong. So, grabe po. Hanggang ngayon alam ko pa ang lasa ng natong kasi ito'y buhay na buhay sa iyong lalamunan. Gumagapang talaga siya. Alive na alive ang natong sa aking lalamunan. So, ganun po kami kahirap. Kahirap nun. Tapos, pag nagtitv po kami nun, sa kapitbahay lang, ganun. Tapos, ililipat pa ng kapitbahay namin. Kaya kinaumagahan ko na malalaman yung ending. Ganyan. O kaya naman po, ako na ang magagawa ng ending dun sa napanood ko. Ganun po ang kahirap ang buhay. Ang di ko pa malilimutan, ang piso nun iniiyakan ko. Kasi hindi pa nun uso ang wallet. Saka, kung uso man, hindi ako mabibilhan ng wallet. Kasi ganun nga kami kahirap. And nilalagay ko lang po ang baon ko dito sa aking palad. Tapos, ganun. Tapos, one time, nawala yun. Tapos, iyak talaga ako kasi yun lang yung time na makakakain ako. Tapos, nawala pa yung piso. Ganyan. Tapos, ang hindi ko pa malilimutan, ang chichirya nun, nilalagay ko dito sa bulsa para hindi ako mahingan ng mga tao kasi yun na lang ang pagkain ko tapos hihingan pa ako. 'Di ba? Uso nun hingi. Ang ice candy nun binibigay sa ganyanin mo yun eh. Ewan ko kung nakakatagalog talaga ako. So, yun. At alam niyo po mga kapatid, may dala-dala pa ako nun ng papel. Tapos, alam niyo, ang papel na yun ang pinapangbayad ko sa tindahan. Kasi, ang nakalagay doon, mag-uutang ka. Utang yun. Hindi pera ang dala-dala ko, kundi utang. Mag-uutang ka kasi inutusan ako ng nanay ko na mangutang. Diba? Nun? Kayo mga credit card na, pero kami nun, papel lang. Papel lang, pero utang. Utang po. So, and dahil sa kahirapan po, akala ko nun ang solusyon ay, sana nagkaroon ako ng maraming papa dyan. Papa talaga ang solusyon. Kasi bata pa lang ako, patay na ang aming padre pamilya. So, akala ko yun ang solusyon. Kaya, pinag-pray ko talaga si Mama na magkaroon ng asawa again. Kaya po, hindi naman kasalanan ng mama ko na nagkaroon siya ng asawa ulit. Ako po talaga may pakana nun. Oo, kasi pray lang ako ng pray na magkaroon ako ng papa. So, tinupad naman ni Lord. Pero ang mga kapatid ko naman ay hindi natutuwa sa prayer ko. Kasi po, hindi lang pala po papa ang madadagdag sa amin, kundi po, mga kapatid pa pala. May mga plus. So, yun po ang nadagdag. Akala ko, ganun yung solusyon sa problema ko. Pero, i-shortcut ko na po ang aking,
tigistorya para hindi consuming na maray. Ang pinapakita ko lang doon ay kung paano kami iniligtas ng Diyos doon sa sitwasyon namin noon, kung gaano kahirap. So, hanggang po lumipat na kami dito sa Katagbakan at nakilala, may nag-invite kay mama na best friend niya. Tapos dito na po yun sa lahing pinagpala. Tapos po, naturuan po kami na manampalataya sa Diyos. Nakatch lang ako nun sa kaya nag-a-attend ako nun kasi, Sinda, ang saya-saya nila, ganyan. Tapos, nag-aawitan sila sa Diyos, ganyan. Tapos, dun ako, palagi na po akong nagsisimba, ganyan, dahil doon. Tapos, gusto ko din matuto ng mga kinakanta nila, inaawit nila sa Diyos. Ganyan. Tapos, nung maturuan kaming manampalataya na hinihingi lang pala sa Diyos ang lahat ng bagay, doon na po nag-alagwa ang aming buhay. Naging magandang buhay na, naging masayahin, at higit sa lahat, may ama na. Yeah, ama namin. Ang ama na higit sa lahat, hindi kami iiwan at alam kong responsableng tatay. Okay? Ang tinatawag ko sa kanya palagi, responsableng tatay. So may napansin po ba kayo sa sa ikwento ko sa inyo? Kaya ako po yung kwento sa inyo para i-observe nyo. So, ngayon po, alam nyo, kahit ang mga hindi nakakailala sa Diyos ay may ganun din kwento. 'Di ba? May ganun din kwento galing sa kahirapan, tapos ngayon ay naging maganda na ang buhay nila dahil nakapangasawa ng mayaman. Dollar. Spoken dollar. 'Di ba? O kaya naman dating mahirap at nagkatrabaho na, ngayon po ay umalagwa na ang buhay. Amen? So, o kaya naman dating mahirap at nung nagkaroon na ng maraming pera, doon na sumakses. Yeah, sumakses. So, narinig niyo na po ba tong kwento na, alam mo, dati nga yung manginginom ining jowa ko, pero nung nakilala niya na ako, hindi na siya manginginom. Di ba? May ganun din na kwento. Pero tayo po, mga kapatid, only Jesus lang talaga, alam natin kapag hindi natin nakilala si Jesus, hindi po natin kaya. Amen? Hindi natin kaya mula dun sa sitwasyon natin kung hindi natin nakilala ang Diyos, hanggang ngayon, nandun pa tayo sa sitwasyon na yon. Amen? Only Jesus lang talaga ang solusyon, yan. Ang makakapagbigay sa atin ng ating mga hinahanap. So bakit, di ba sabi ko, bakit halos same, di ba? Real or pake. So, hindi po yun same. Ibang-iba kapag si Jesus mismo po ang nag-offer ng magandang buhay. So, life is better with Jesus. So, si Satan po, mga kapatid, ay nag-offer din po ng buhay. So, ang buhay na ino-offer ni Satan ay impyernong buhay. Impyernong buhay. Pero akala lang natin totoo, pero hindi pala. 'Di ba? Naalala niyo po si Eve. 'Di ba? Inoffer ni Satan yung bungang kahoy na nagbibigay kaalaman sa tama at mali. Sabi ni Satan, kapag kinain mo ito, magiging parang Diyos ka. 'Di ba? Sa una, di mo halata na padala ni Satan. Ang ganda-gandang tingnan. 'Di ba? Pero, once po na kinagat natin, tayo po ay mahuhulog sa patibong niya. 'Di ba? Doon mo malalaman na pake palan. 'Di ba? Na fake palan. So, si Satan po ay nag-o-offer din. Pero, nag-o-offer si Satan, hindi po siya papayag na walang kapalit. Okay? So, nag-offer si Satan, pero mautak din siya, di ba? Hindi siya papayag ng walang kapalit. So, ito po yung basihan ng aking sinasabi. Sabi po sa Matthew 4:8-9, di ba tanda natin yung tinukso?
sa trabaho, kala mo si Lord naman nagbigay nito. Oh, pero nakikita mo na ang mga plano ng kaaway, sinasakatuparan niya, sinisira niya ang relasyon yung magkakatrabaho. 'Di ba? Binigyan ka ng pera, sige lang, pinagbibigyan ka ni Satan, tapos binigyan ka ng pera at ginagastos mo para patayin ang iyong sarili. 'Di ba? Okay, ginagastos mo sa bisyo, ganyan, 'di ba? Mas mabuti pa dito sa mas mabuti pa dito sa mundo, walang gaanong pinapagawa, 'di ba? Walang gaanong akala mo lang po walang kapalit yung mga kinukuha mo, ino-offer ni Satan. Gusto niyang nakawin ang kasiyahan mo, mga kapatid. Paano ko pa nasabi ito po? Sa Matthew 7:11, pinapatunayan dito, nagbibigay din si Satan ng good gifts. If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask Him? O, di ba? Nagbibigay din si Satan ng good gifts. Pero sa una, sabi ko nga kanina, maganda sa paningin. Di ba? Hindi mo paalata. Kayang-kaya niyang, arugon or sa Tagalog? Gayahin, di ba? Para matupad po ang plano niya. So, alam nyo, ang kagandahan kay Lord, nung nakilala mo siya, si Lord po ay iisipin muna niya kung ito ay makakasama ba sa'yo or hindi. Di ba? Ang tunay na mabuting magulang ay iniisip yung kapakanan ng kanyang anak. Katulad nga kanina, sabi ko, pinagmamasdan ko lang ang mag-ina, si Sayon, tapos yung kanyang ina, ayaw ni ate ko na pakainin ng chocolate si Sayon. Kasi nga, may ubo si Sayon. Tapos, kung pagbibigyan niya yung bata, kayang-kaya naman ng mama niya na ibigay yon. Kasi nga po, ang bahay namin ay parang prime tree. Prime tree na yun ang bahay namin kasi punong-puno ng pagkain. Sabi ko nga sa inyo dati kasi walang pagkain. Pero ngayon, as in, may prime tree na po kami. Tapos, kayang-kayang ibigay ng magulang yung hinihingi ni Sayon. Pero ayaw ni ate kasi mas lalong uubuhin yung bata. So, ganun po tayo, kayang-kayang ibigay ng Diyos ang hinihingi mo, pero makakasama ba to sa'yo or hindi? Ganun, iniisip ng Diyos. 'Di ba? Life is better with Him. 'Di ba? Walang hanggan po ang ino-offer niya. Hindi po pipitsuging buhay ang ibinigay sa iyo ng Diyos. Kaya po mga kapatid, dinidiscourage ko po talaga kayo na ang dating pamumuhay po ay pangit yun. Huwag mo nang balikan. Huwag ka nang lilingon. Huwag ka nang lilingon. Di ba? May mga Kristiyano na nagsasabi na sana hindi na nila nakilala si Lord. 'Di ba? May ganun sana hindi ko na nakilala si Lord. Parang pinahirapan siya ng Diyos. 'Di ba? Pinahihirapan siya. Ang hirap daw maging Kristiyano. 'Di ba? Narinig niyo na po 'yan? Ang hirap maging Kristiyano kasi daming ginagawa. 'Di ba? May nagsabi nga, ang hirap maging Kristiyano, daming bawal. 'Di ba? Pero sabi ng isang pastor, dalawa lang naman ang bawal sa amin. Kumain ng panis at kumain ng lason. Yun lang naman ang bawal sa amin. So, bakit tayo nahihirapan, 'di ba? Ang hirap maging Kristiyano, pray lang ng pray. Ang hirap maging Kristiyano, puro lang si Lord, 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 'di ba? Ibayin mo kasi, mga kapatid, ang lifestyle mo. Amen? Kaya po tayo nahihirapan ay pareho lang yung lifestyle na ginagawa natin. Dati tayong nasa kadiliman, tapos yung mga ginagawa mo dati, ginagawa mo hanggang ngayon. Kaya po nahihirapan tayo. May nakita ako sa video na 85 years old na siya. Sinasabi ng mga tao na napaka-boring ng buhay niya. Pero alam mo, sabi niya, hindi boring ang buhay ko.
Siya mismo ang nagsabi noon. 85 years old na yan. Kasi simula daw nung 16 years old siya, hanggang ngayon, yun ang ginagawa niya. Oo. Tapos, hindi boring ang buhay niya. O kaya tayo mga kapatid, ano ba ang lifestyle na ginagawa mo na para sa Diyos? Okay? Sabi nga, do not conform to the pattern of this world. So, ikaw na ang gumawa ng pattern na mula sa Diyos. 'Di ba? Sa una, mahirap lang, pero hanggang tumatagal, ikaw po ay natitrain na. 'Di ba? Kaya nga po, sa pag-aalaga ng bata, pag first mom ka pa lang, ikaw po ay nahihirapan mag-alaga ng bata. 'Di ba? Pero pansinin nyo, ang mga magulang, habang tumatagal sila po ay, train na. Kahit madami pa yan anak, kayang-kaya nilang i-manage. 'Di ba? So, sa una lang talaga, mahirap mga kapatid. Pero habang ginagawa mo palagi, ito po ay natitrain ka na. Okay? Lifestyle mo na ginagawa, hindi na mahirap sa'yo. Okay? So, sa pag-school, sino dito nag-school? 'Di ba? Sa una, ang schedule mo, nahihirapan ka. Pero habang tumatagal, alam mo na, tuo mo na ang sa imong schedule. 'Di ba? Memorize mo na. So, pag nagji-gym kita, sa una, mahirap, pero habang tumatagal, kaya mo na. Sa una, hindi mo nga mabuhat-buhat yung, anong tawag doon? Barbell? Captain Barbell. Anang? Oo. Basta yun. Risang tayo nagji-gym. Pero, akala ko talaga, pag tinitingnan ko talaga sila, akala ko, uy, kayang-kaya nila, ganyan. Uy, ang galing-galing nila. Pero alam nyo, ang training na ginawa nila, bago nila mabuhat yon, madami. 'Di ba? Kaya po, mahirap talaga sa una. Pero habang tumatagal, tayo po ay hindi na nahihirapan. 'Di ba? Gumawa ka ng pattern na mula sa Diyos. Hindi ka na po taga mundo, kaya wag nang pattern ng mundo ang sundin natin. Pattern na mula sa Diyos. So, alam natin na kapag po ang sinusunod natin ay ang laman natin, ang bunga ay kamatayan. 'Di ba? Pero kung ang banal na spirito ang sinusunod natin ay hindi po kamatayan ang bunga niyon. Sabi po sa Galatia 5:19 to 23, ang bunga daw, kapag sinunod mo ang banal na spirito, ito po ang bunga, ito ang mararanasan natin. Ang pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Okay? Yan po ang mga bunga na kapag sinunod mo ang banal na spirito. Okay po? Kapag ang flesh mo, kamatayan. Kapag ang banal na spirito ang sinunod mo, buhay na walang hanggan. Amen? So, hindi ka po pinahihirapan ng Diyos. Again po, hindi po tayo dito pinahihirapan ng Diyos. Okay? Kapatid, itatak mo yan sa sa isipan mo. Walang iba pong makakapag-satisfy sa atin, only God lang. Okay po? Sabi nga doon sa Bible School, kung may iba ka pa na nakikita na magpapalakas sa'yo, yun ang dahilan kung bakit di ka mapalakas ni Lord. Huwag ka kasing baka ito na yung kasagutan sa pagpapalakas sa akin. Huwag ka nang maghiling igde sa mundo. Si Lord lang talaga po ang makakapag-satisfy sa atin. Baka yung mga friends mo, hinahanapan mo na ito ata ang makakapag-satisfy sa akin. Ang pera, ang dignity, ang trabaho, 'di ba? Pwede yan maging option mo na kasiyahan mo. So, hindi po talaga 'yon ang mga kailangan nating kunin, gawin, 'di ba? Sabi ko nga kanina, sa una po, mahirap talaga na gawin yung mga bagay-bagay
na pinapagawa sa atin ng Diyos. 'Di ba? Katulad ng pag nagsabi lang si pastor, "Manama, pray kita." Tapos ikaw, parang pagod ka na, pagal, garo-arugaan sa isip mo, pero sa gibo mo, nagtutubod ka. Pero ano ka na, pagod ka na agad. 'Di ba? Tapos, ang nangyayari po, maylay lang pala, may thoughts lang na nilalagay si Satan para sabihin na nakakapagod yung mga pinapagawa ng Diyos. 'Di ba? One time kasi, sabi ko, mas, alam mo yon, siguro magpipray ako noon, tapos ang thoughts ko, baka, ayun, pagod na ako, Lord. Ganyan, pwede naman ganyan, magpahinga na lang, wag nang mag-pray. O kaya, tapos, nung sinabi ko yon, ang word ni Lord sa akin, "Come all you weary, and you will and I will give you rest." Tapos, okay lang pala na magdulo ka kay Lord. Tapos pag nagdulo ka kay Lord, hindi naman talaga burden ang mga ibibigay sa iyo ng Diyos, kundi doon ka talaga makakakuha ng kapahingahan. Okay? So, hindi po pahirap ang paglapit sa Diyos. Okay po? Hindi po pahirap ang binigay na buhay ng Diyos sa atin. Tayo po ang gumawa ng pattern na mula sa Diyos. 'Di ba? Kanina, sinabi ko, nahihiya ako na magbasa ng Bible kapag may ibang mga hindi mananampalataya. Kasi, paano nila ako maiintindihan? Ganyan. 'Di ba? Nahihiya ako nun kasi, masabihan, banal-banalon, maninigar-arugaan. Tapos, sabi ko nang, bakit ako mahihiya na magbasa na hindi sila mga Kristiyano? Sila nga, pag gumagawa ng kasalanan, hayagan, di ba? Manginginom, anong Tagalog? Di ba? Itong garo na sindang siga-siga maglakaw sa tinampo, tapos hindi sila nahihiya. Tapos tayo, mahihiya tayo na magbasa ng Bible, ganyan. Tapos, tawanan nindo pa akong time po. Wait lang. Nadidistract ako. Pero praise God. Pwede kitang mag-giboning pattern na hali sa Diyos. Iyo po, sinda nga ni, marulutong magmuda. Tapos dahil sinda nangingirhat. Di ba? Kita lugod na, mag-hallelujah, praise the Lord. Naiiya pa tayo nun. Huwag tayo maiya ng ganun. Amen. Kasi pattern yon na mula sa Diyos. Tayo ang gumawa ng pattern na mula sa Diyos. So, last thing po mga kapatid, matuto tayo sa kwento ni Mary and Martha. So, ano po ba ang gagawin natin once na winelcome na natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas? Parang tayo po ito. Now, as they went on their way, Jesus entered a village. And a woman named Martha welcomed him into her house. And she had a sister called Mary, who sat at the Lord's feet and listened to his teaching. Wait lang. Sabi po dyan sa verse 38, sabi po, si Martha, dati po kasi, ang alam kong story, si Martha and Mary ang nag-invite kay Jesus. Diba? In-invite sila, Martha and Mary, kay Jesus. Tama ba? In-invite ni Martha si Mary, si Jesus. Pero alam nyo, dito pala po ay, dumaan lang si Jesus. Daan lang sila, ganyan. Tapos, si Martha ay nakita nila si Jesus at winelcome ni Martha si Jesus. Tapos, ang ganda po ng ang attitude ni 'di ba? Ni Martha. Even if
surprise visit ang ginawa ni Jesus, winelcome pa rin ni Martha si Jesus. So, parang katulad natin si Martha. Yes, maganda po yung ginawa nyo mga kapatid. Winelcome nyo si Jesus sa inyong buhay bilang inyong Panginoon at tagapagligtas. So, magpatuloy po tayo sa verse 40. But Martha was distracted with much serving. So, and she went up to him and said, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Tell her then to help me. So, maganda naman po yung ginawa ni Martha kasi natural po baga sa atin kapag may bisita tayo, aasikasuhin natin. 'Di ba? Magluluto tayo, magpe-prepare tayo ng makakain ng bisita natin, ganyan. Pero alam nyo, ito yung magandang bisita, si Jesus. Walang gaanong hinihingi. Sabi dito, but the Lord answered here, Martha, Martha, you are anxious and troubled about many things. 'Di ba? But one thing is necessary. Mary has chosen the good portion which will not be taken away from her. So, 'di ba? Para man akala natin ang mga ginagawa natin ay para man ngaya ni kay Lord, 'di ba? Mukha lang parang para man ito kay Lord itong trabaho na to. Para man ngaya ito kay Lord, 'di ba? Ito ngayang ginagawa ko ngayon, nagmi-mission ako, para man ngaya ni kay Lord. So, are you sure talaga mga kapatid na para yan sa Diyos yung mga ginagawa natin? Or nakalimutan na natin na makinig sa Diyos kung ano talaga po ang tunay na pinapagawa sa atin ng Diyos. Baka busy ka, puro na lang di ba? Sa other version, but Martha was distracted by all the preparation that had to be made. She came to him and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. Baka puro na lang me. Baka puro na lang para sa'yo yung ginagawa mo. Hindi naman talaga para sa Diyos. Kino-quote mo lang na, ay, para ito sa Diyos. Pero hindi naman pala. Okay? I-check po natin mga kapatid kung yung mga pinaggagawa mo ba dito sa mundo na ito, para ba yan talaga kay Lord? Or para lang sa sarili mo? 'Di ba? Napansin ko din doon sa kwento na yon ay, syempre, si Martha ay may bisita, baka mapahiya ako, 'di ba? Pag hindi ko siya inasikaso. O baka naman pag may masabing masama sa akin, 'di ba? Kung hindi ko siya asikasuhin. Para lang 'yan sa sarili niya talaga. Hindi naman talaga 'yon para talaga sa bisita. Okay? So, ang pinapagawa lang pala ng Diyos ay makinig. Wala nang kahit pinapagawa ang Diyos. Kaya po tayo nagigibatan, nabibigatan. Kaya po tayo nabibigatan dahil po hindi naman pala po pinapagawa yan sa iyo ng Diyos. Hindi man mahirap. Hindi man mahirap sa Diyos. Okay? Hindi man mahirap, bye. Okay? Walang masyadong pinagagawa ang Diyos. Life is better with Him. Life is better with Jesus. Okay? Walang masyadong gagawin. Hindi mahirap maging Kristiyano. Hindi mahirap maging born again ka dyan. 'Di ba? Hindi po yan mahirap kung makikinig tayo sa ating Diyos. Okay? Pansinin niyo, pag nakikinig po tayo, ang mga pinapagawa or yung pinapakinggan natin, yung gusto nilang sabihin ang napapakinggan mo. 'Di ba? Kunyari, kausap ko si Sarah. Tapos sinabi ko sa kanya, "Oy, alam mo, ang favorite kong ganito." 'Di ba? Ang napapakinggan niya lang yung gusto kong sabihin. Pero kung ikaw ang palaging nagsasalita, ikaw lang yung gusto mo lang ang nalalaman niya. Pero kung
napakinggan mo na nagsalita si Sarah, yung gusto naman ni Sarah ang napapakinggan ko. So marami sa atin na sobra ng daldal, 'di ba? Or sobra ng busy dito sa mundo at hindi na napapakinggan ang tunay na gusto ng Diyos. Ay para man ngaya ito sa Diyos, itong plano ko. Totoo bang iyan plano na yan ay para talaga yan sa Diyos? Or plano mo lang sa sarili mo? Yan bang, or ginagamit mo lang ang Diyos para dyan sa blessings na gusto mo? Okay? So ngayong umaga po mga kapatid, gusto ng Diyos na pakinggan mo siya. Ano ba yung gusto ng Diyos talaga na gawin natin? Baka ang mga pinaggagawa mo dito sa mundo ay mawala lang sa wala, 'di ba? Walang resulta, walang bunga, 'di ba? Kaya sabi sa Biblia, mag-impok tayo sa langit, hindi po dito sa mundo. Kasi lahat po dito sa mundo ay temporary lang. Mawawala lang po itong mga hinahagap natin. Pera, kayamanan, mga kaibigan, lahat po yan, mawawala lang yan. Pero kung si Lord po ang sinik natin, di ba? Only God lang daw. Sabi sa Biblia, word lang ni Lord ang hindi mapapara dito sa mundo. Okay? Pero, sino ba ang word? Si Jesus. So, si Jesus po, mga kapatid, ang hagap-hagapunta, di ba? Ang boses ng Diyos, ang hagap-hagapunta. Matuto tayong makinig sa Diyos ng mga kalooban niya. Ano ba ang gusto ng Diyos na gawin ko? Di ba? Even nga sa pagpipray, mga kapatid, nag-a-ask ang mga disciple ni Jesus, Jesus, paano ba mag-pray? 'Di ba? Tapos, tinuturuan sila ni Jesus. So, tayo, kahit sa tingin mo, ay parang sa Diyos naman itong ginagawa ko. Tanungin mo pa rin, 'di ba? Kaya tayo napapagal kasi hindi naman yun pinapagawa sa atin ng Diyos. Kaya ka anxious, kaya ka trouble, kaya ka distracted, kasi hindi naman yun pala yung pinapagawa sa iyo ng Diyos. Amen? Kaya lahat dapat na gagawin natin, dapat narinig natin mula sa Diyos. Amen? So tayo po ay tumayo ng lahat at makinig po tayo sa Diyos. Habang po inaawit itong awit, tayo po ay pumikit po tayo para po dinggin kung ano ang pinapagawa sa atin ng Diyos. Yes. Kung ikaw po ay hindi mo sure, ano ba talaga, Lord, ang pinapagawa mo sa akin, ngayong umaga po, i-receive mo ang instruction na mula sa Diyos. Nagsasalita po ang Diyos, mga kapatid, through His Word. Nagsasalita po ang Diyos, mga kapatid, through sa mga aki niya, sa mga anak niya. Huwag po natin patigasin ang puso natin. Surrender all things sa Diyos. Surrender your life to God. Desperately I seek a cup don't want run dry. Fill me with your love again. What can satisfy what only you can feel? The longing to be known again. Desperately
ibibigay natin sa Diyos. Pati po yung mga magaganda, ibigay natin sa paanan ng Diyos para po makakilos ang Diyos sa buhay natin. Wala naman kailangan sa Diyos, wala naman siyang hinihingi sa iyo, kundi makinig ka lamang. Hindi naman kailangan sa Diyos ang dignity, hindi naman kailangan sa Diyos ang trabaho mo, hindi naman kailangan sa Diyos ang pera mo. Ang kailangan lang ng Diyos ay ang pakikinig mo sa Kanya, ang pakikipag-fellowship mo sa Diyos na buhay. Lord, isinusuko namin sa iyo, Panginoon, ang aming pandinig, Panginoon, ang aming focus, O God, mabaling sa iyo, hindi sa mga bagay dito sa mundo, Panginoon. Lord, gusto namin maranasan, Panginoon, kung ano ang gusto mo sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, ayaw na namin maging parang bata, Panginoon, na ang bata gusto lang yung gusto niya, Panginoon. Kundi, Lord, gusto namin, Panginoon, kung ano yung gusto mo, yun ang gusto namin, Panginoon. Lord, ibinibigay namin ng buong buo sa iyo ang aming buhay, Panginoon. Use it for your glory, O God. Use it for your glory. Use it for your glory. Pati po mga kapatid, yung iniisip natin na ay para man ngayon sa Diyos. Consult our God. Hear His voice. Para hindi po tayo nagkakamali. Para po ang tahakin nating landas ay hindi po mali. Ang mga plano ng Diyos ay hindi mo po ikakapahamak, kundi po ito po ay magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan, ng satisfying life. Hindi ka mawawalan. Kundi ikaw po ay magkakaroon ng buhay. Thank you, Father. We lift your name on high, our Father God. Lord, hindi kami nagsisisi, Panginoon, na welcome ka namin sa buhay namin, O God. Yes, Lord, ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay namin, O God. Simula ng aming makilala ikaw, Lord God. Lord, salamat po. May maaasahan kami, may masasandigan kami, Panginoon. Lord, may nakikinig sa amin, O God. Lord, salamat, hayaan mo po na gustuhin namin ang iyong boses, O God. Na gustuhin namin ang iyong mga salita, Panginoon. Hayaan mo, Lord God, na gustuhin namin, Panginoon, na makinig sa iyo, O God. Salamat po, Panginoon, sa pakikipag-usap mo sa amin ngayong umaga, O God. In the mighty name of Jesus. Amen. It's all I need. You're my breath, you're my life, you're my everything. In you, let's worship the Lord. He's all I need. You're my breath, you're my life, you're my
You're my breath, you're my life, you're my everything. In you is all I need. You're my breath, you're my life, you're my everything. I was made by you. I was made for you. I am unfulfilled without full communion. I was made by you. Say it to the Lord. I was made for you. I am unfulfilled without full communion. Once more, say it to God. I was made by you. I was made for you. I am unfulfilled without full communion. Since your love has got a hold of me, since your love has got a hold of me, I'm a new creation. I'm forever changed. Since your love got a hold of me, since your love got a hold of me, I'm a new creation. I'm forever changed. Yes, Lord, let's declare. I'm a new creation. Ang aking puso ay para lang sa Diyos. Ako ay merong bagong espiritu na gustong-gusto na lumakad sa kalooban ng Diyos. Lord, ako ay para sa iyo at tanging para sa iyo. Ako ay mabubuhay para sa iyo. Yes, Lord, we love you. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang umaga po mga kapatid. Hallelujah. Batiin mo po muli ang iyong katabi at sabihin mong para ka talaga sa Lord. Amen.